Magandang araw sa lahat. Ako po muli si Aimee. Actually na-feature nyo na po yung isa kong story at dahil sa sobrang kinilig ako doon, magsisend ulit ako ng panibago kong kwento. Iba po talaga kasi Sir Red kapag kayo ang nagsasalaysay sa mga pangyayari sa mga buhay ng inyong listeners, lalo na yung mga nakakatakot at hindi maipaliwanag na paranormal experiences. Umpisan ko po sa experience ng aking Kuya Rayel. Nangyari po itong karanasan niya nung bata pa kami. Namatay po kasi yung uncle namin na si Uncle Abner na kapatid ng aming Papa Ramon dahil sa isang car accident. Nung oras na naganap po yung aksidente, ay masaya pa po kaming buong pamilya na naghahanda ng mga dadalhin namin para sa scheduled family outing. Sobrang busy po ng lahat. Tanging si Uncle Abner lamang po ang hinihintay namin ng oras na iyon. Nagtungo po kasi siya sa isang kasal at kasi matagal na rin daw po siyang naimbita at kakilala daw po niya ito. Naiinip na po ako ng mga oras na iyon. At dahil bata, gustong-gusto talaga namin na makaalis na kaagad, ngunit may bigla pong tumawag kay Papa. Natigilan siya at umiyak ng sobrang lakas. Hindi namin alam nung umpisa kung ano yung sinabi ng tao mula sa kabilang linya, basta't naglapitan na po kaming lahat. Inaalo na lamang po ni Mami ang aming Papa. Panay ang tanong kung ano ang nangyari. Makailan pa nga pong tanong ay saka sinagot ni Papa at diretsahan niyang sinabing, "Patay na si Abner." Nahimatay ang lola ko pagkarinig pa lamang ng balita. Lahat na po ay nataranta at nag-iyakan na kaming lahat. Yung sana'y masayang araw ay napalitan po ng pagluluksa. Lumipas ang araw at naiburol po si Uncle. Nagtungo ang aming magulang kasama doon sa burol. Naiwan po yung si Kuya Rayel, si Tito Ruel, Tita Anita at baby nila sa bahay. Kinabukasan, nang makauwi po kami, nanginginig na sumalubong sa amin si Kuya. At kwento niya sa amin ang pagpapakita umano ni Uncle Abner sa kanya. Base sa pagkakasalaysay ni Kuya, hindi daw kasi siya makatulog nung gabing yun. Basta't hindi daw maganda yung pakiramdam niya at nababalisa siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sinabihan pa nga po siya ng tito namin na matulog na. At kung hindi makatulog ay magbibilang na lamang daw siya ng tupa sa isip. So pinilit po ni Kuya na matulog pero wala pa rin daw talaga. Hanggang sa maya-maya pa narinig niya ang boses na para daw pong nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang eksaktong salita daw po na kanyang nadinig ay, "Tao po." Paulit-ulit daw ang salitang iyon. Nung time na iyon ay pinagpapawisan na daw po ng sobra-sobra at nagkakandabutil-butil na nga daw po ang pawis ni Kuya. Tumagal lamang daw po ang pagpapaulit-ulit ng salitang iyon ng halos 1 minuto at ang buong akala ni Kuya ay wala na. Ngunit mas kinilabutan daw po siya nang may sumunod ng marinig na katok sa main door namin. Napatingin siya kay Tito ngunit tila wala itong naririnig. Doon na nag-iba ang pakiramdam ni Kuya. Mas lalo na siyang nilalamon ng hilakbot. Tumagal daw ulit iyon ng halos 1 minuto at sa pagkakataong iyon, ginising niya ang tito namin ngunit sinabihan lamang siya na guni-guni na lamang niya ang naririnig. Nagsumiksik tuloy si Kuya sa sulok at lumipas pa ang ilang saglit
Narinig na naman niya muli ang parehong boses na kani-kanina lamang ay nadinig niya sa kwarto. Pero sa pagkakataon na ito daw ay sa bandang kusina na daw niya nadidinig. Habang patuloy daw sa pagsasalita ng taupo, ang naturang nakakatakot na boses ay mas lalo daw po siyang nilalamon ng hilakbot. Sabi ni Kuya, tila papalapit daw ng papalapit ang boses sa kanya, kaya naging dahilan nito para magsitayuan ang lahat ng kanyang mga balbon sa buong katawan, at maski nga daw po ang kanyang batok ay bigla na lamang daw pong nanigas at nagsimula ng hindi makagalaw ang kanyang katawan. Nakatitig lamang daw po ang kanyang mga mata sa nakabukas na pinto ng kwarto, at doon nga'y dahan-dahang nagkaroon ng bigura. Sa deskripsyon ng aking kuya, yung ulo daw ng multo ay halos umabot na sa kisame, kaya nakakasigurado siyang nakalutang ito. Hindi man daw niya makita ang muka, pero nanlalaki ang mga mata niya sa hilakbot at gusto niyang sumigaw ng mga sandaling iyon dahil gumagalaw daw ito ng papalapit. Yung mga oras na iyon, kahit naisin man daw po niya na sumigaw, ay wala naman daw pong lumalabas na tinig sa kanyang bibig. Mas nanlaki ang kanyang mga mata nang iangat daw ng multo ang kamay nito na para bang may iniaabot. Halos panawan ng ulirat ang kuya ko. Ilang segundo lamang ay tumalikod daw ito at nawala na lang basta-basta. Doon na siya nagkaroon ng pagkakataon na makagalaw at umiyak dahil sa sobrang takot. Nagising na rin daw sina tito at tita dahil sa lakas ng iyak ni kuya. Habang pinapakwento nga daw sa kanya ang nangyari, ay iyak pa din daw ng iyak si kuya at talagang nakikita ni na tito at tita ang panginginig ng kalamnan niya. Dahil doon, natulog na lamang daw po si kuya sa kwarto ng mga magulang namin. Sa mga narinig kong kwento mula kay kuya at sa kanyang itsura na namumutla at umiiyak pa, alam kong nagsasabi siya ng totoo. Nanginginig din ang tuhod ko noon matapos kong marinig ang kwento niya. Ang susunod ko naman pong kwento ay patungkol naman sa haunted house. Haunted house na tinirhan din namin. Bukod po sa Black Lady, naniniwala ako na maraming elemento at multo ang nananahan sa aming tinirhan na bahay. Una na rito ay kapag sa sala kami natutulog lahat, ay magigising na lamang po ako sa kalagitnaan ng gabi at mapapagtanto ko pa na ako ay nakahiga na sa kainan o di kaya ay sa bandang kusina na. Kapag ganoon ay agad-agad na akong tumatayo at bumabalik sa sala. Yumayakap na rin ako sa kakambal ko. Paminsan naman ay maaalimpungatan na lamang ako at may makikita pa po talaga ako na laylayan ng paldang puti at nakaupo pa ito sa sofa namin. Meron nga din pong nangyari na isang araw na nagtalo kami ng kakambal ko dahil kinukuha niya yung nilalaro kong paper doll. Bigla na lang akong nagwala at sa bintana nga po, Sir Red, ay may nakita akong nakatanaw na matandang babae at pinanlilisikan ako ng mga mata. Automatic, pagkakita ko sa kanya, Sir Red, ay napasigaw talaga ako at nginig na nginig ang buo kong kalamnan. Fast forward, noong magkaanak na rin ako, madalas nakalagay yung duyan ng aking anak sa kwarto namin na nakapwesto sa ibabaw ng higaan. Month-old pa lamang po yung anak ko nang mangyari naman ito at wala po ako sa Cavite dahil nagtatrabaho pa po ako sa Maynila. Ayon sa aking kakambal,
Nilagay lamang daw po niya yung anak ko sa duyan para makatulog at iniwan lamang daw po niya yung bata nang mahimbing ang tulog. Tanghali po ito nangyari. Iniwan niya doon yung anak ko dahil may ginawa lamang daw po sandali yung kakambal ko. Pero nang kanyang balikan ang aking anak, wala na daw doon sa duyan. Nagulat siya at agad niyang tinignan kung kinuha ba ng mami ko or ng ibang kasama namin sa bahay yung bata, pero wala. Halos mabaliw daw po sila sa kakahanap sa anak ko at bigla lamang pong naisip ng kapatid ko na kahit imposible ay sinilip niya ang ilalim ng higaan sa kwarto at doon sa dulo at pinakasulok daw po nakadapa yung anak ko at tila may kalaro dahil humahagik-gik daw ito. Agad-agad ay kinuha nila ang bata at simula noon, doon na po sa terrace namin inilalagay ang duyan. May pangyayari pa nga po noon, Sir Red, na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga magulang namin. Nasa kwarto ang mami ko at nakahiga na kaharap sa pader habang ang papa ko naman ay nasa sala. Ang sabi ng mami ko ay narinig niya na nagbukas yung built-in cabinet nila pero binaliwala lamang niya iyon sa pag-aakala na si papa ko daw iyon at nag-e-empake na. As in, hindi daw niya ito nilingon. Hanggang sa umabot daw ng halos 3 minuto ay naririnig pa rin daw po niya ang paggalaw ng hanger sa cabinet at sa inis at irita ni mami, tinignan daw niya iyon at sa kanyang pagkakabigla, nakasarado daw ang cabinet at siya lang daw pala ang naroroon. Kinabukasan, nagkaayos naman po sina mami at si papa. Sa ngayon, ito lang po muna ang aking ibabahagi. Maraming salamat, Sir Red, sa inyong pagbabasa sa karanasan ng aking pamilya. Hello sa inyo, Sir Red. Ako nga po pala si Danny. Ibabahagi ko na po ang kwentong ito sa inyo bago ko po tuluyang malimutan. Hindi lamang po pala ako ang may karanasan sa ancestral house namin. Gaya nga po ng sinabi ninyo sa isang episode sa SHS regarding sa mga ancestral houses, kadalasan sa mga ito ay may mga taong namatay sa mismong bahay. Dito po sa aming ancestral house, namatay ang isa kong tito na kapatid ni na papa at ang isa kong lola na matandang dalaga na kapatid naman ng lolo namin. Kaya sigurado ako na sila ang dahilan kung bakit may mga pagpaparamdam dito. Ito po ay isa pang karanasan ko mismo sa bahay noong high school pa lamang ako. Halos lahat ng naging karanasan ko ay noong high school ako naganap at hindi ko na alam kung ito ba ay dahil sa mas heightened or nasa peak ang aking emosyon dahil sa puberty stage, kung kaya't medyo sensitive sa mga bagay-bagay o dahil na rin sa negative energies na naroroon sa bahay dahil parati rin po talagang nag-aaway yung mga magulang ko o kung hindi naman sina mama at lola naman ang nag-aaway. So naroroon na ako sa punto na teenager ka tapos negative energy pa, kaya feeling ko ay mas lumakas yung mga entities na nagpaparamdam sa akin during those times. Kung hindi ako nagkakamali ay second year high school ako noon. Yung isa kong kapatid ay pumunta sa bahay ng kabarkada niya at yung dalawa ko namang nakababatang kapatid na around 6 years old at 3 years old nung time na iyon ay nasa labas lamang ng aming bahay at naglalaro kasama ng isa ko pang lola na matandang dalaga. Dalawa po kasi yung matandang dalaga kong lola na kapatid ng lolo ko. Yung isa ay namatay na noong grade 4 ako at yung isa na lamang yung naiwan. Galing ako ng eskwelahan nung araw na iyon
Nakita ko pa yung mga kapatid ko sa labas. So ako naman doon maisarado tapos maingay ito kapag binubuksan. Dahil kailangan mo talagang puwersahin para tuluyan itong maitulak. Nang makapasok na ako sa bahay, sinarado ko na lamang po yung pinto pero hindi ko na po switch on yung ilaw sa sala kasi medyo maliwanag pa din naman nung time na yon. Dumiretso na ako sa kwarto ko which is yung first na kwarto sa ground floor. Nilapag ko lamang po yung bag ko sa silya and then hinubad ko na rin po yung necktie ko habang nakaharap pa rin sa nakabukas na pintuan ng kwarto. Sa tapat ng kwarto ko ay ang dining area at may daan din papuntang kusina sa gitna ng dining area at nung kwarto ko. So habang hinuhugot ko yung necktie ko sa pagkakabuhol, dito nga Sir Red ay may napansin akong dumaan sa harap ko at tila ba papunta siya sa kusina. Medyo nagulat nga din ako kasi parang mabilis lang siyang dumaan pero nakita ko yung suot niyang stripes na t-shirt na pula pero hindi ko nakita yung pang ibaba. Yung tangkad niya ay parang ganoon sa kapatid kong lalaki na naglalaro lamang sa labas. So dumungaw ako sa labas ng kwarto ko at tinignan yung hallway na papunta sa kusina pero laking pagtataka ko, wala pong kahit sinong naroroon. Nakasara din po yung ilaw sa loob ng bahay except sa kwarto ko. Ne! Ne! Pagtawag ko sa lola ko. Nene po kasi yung nickname namin sa kanya. Pero wala pong sumasagot. Naisip ko na baka pumasok na sila pero dapat maririnig ko sana sila na mag-iingay dahil ganun po talaga yung dalawang kapatid ko. And isa pa, dapat ay marinig ko yung tunog ng pagbukas ng pinto. Marami na rin po akong karanasan na katulad nito. Inisip ko na lang din na baka nung panahong nangyari itong kinikwento ko sa inyo ngayon ay baka mga boarders naman namin na hindi nagbabayad ng renta yung dumaan. Dali-dali ko na lamang pong sinarado yung pinto tapos naupo na lamang po ako sa kama. Hinintay na pumasok yung mga kapatid at yung lola ko sa bahay bago ako tuluyang lumabas ng kwarto. Ito naman pong susunod kong karanasan ay hindi ko po sure kung anong year ng high school ko. Basta't ang naganap ay ganito. Tulad din nung nabanggit ko kanina, naroroon pa rin po ako nagkwarto sa ground floor which is yung pinakaunang kwartong makikita mo dun. Dalawang story po kasi yung bahay. So bali po yung layout ng bahay namin is kapag nasa labas ka at nakaharap sa bahay, yung gate namin ay makikita sa left side and then pagpasok mo ay pwede kang magawi sa bodega na nasa gilid ng bahay namin. Kapag papasok ka naman sa loob, maglalakad ka muna papuntang right para sa main door. So yung nangyari naman po sa akin, yung table ko kasi ay nakaharap sa bintana mismo. Gumagawa pa po ako ng assignment nung time na yun. Nakasarado po yung bintana ko pero nakahawi yung kurtina kaya medyo nakikita ko rin kahit papaano yung nasa labas kasi maliwanag po yung mga street lights. So habang patuloy ako sa paggawa ng aking assignment, ewan kung bakit bigla akong napatingin sa bintana kasi parang may dumaan pong anino. Yung direksyon po ng lakad niya ay parang papunta ng bodega namin. So hindi ko po pinansin kasi ang buong akala ko ay yung katiwala lamang namin sa bukid iyon. Kasi pumupunta po talaga siya paminsan sa bahay kapag ginabi na siya sa bayan. And then umaga na siya bumabalik sa bukid. Makaraan ng ilang minuto, bigla ulit akong napatingin sa bintana. Meron na naman po kasing dumaan pero this time papunta naman sa gate yung direksyon niya. Doon na ako tinubuan ng pagtataka.
Kinabahan na rin at the same time kasi kanino yung anino ng tao na parang mas malapit sa bintana ko. Ang ginawa ko na lamang ay sinarado ko yung kurtina at lumayo sa bintana. Nang sumunod na gabi, this time ay medyo maaga pa. Katatapos lang po namin mag-dinner and then tinatamad pa nga po akong gumawa ng mga assignments. So nakaharap lamang ako sa salamin at nag-iinarte. Nagkikilay-kilay, yung mga pangkikay kumbaga. Yung salamin ko po kasi ay nakaharap sa bintana kaya nakikita ko yung bintana habang nakaharap sa salamin. Tas ganun na rin po, nakahawi yung kurtina. Bigla ko na namang nakita yung anino na naglalakad galing bodega at ang direksyon nga po niya ay papuntang gate kaya natigilan ako at nakiramdam. Mabilis lang po yung pagdaan ng anino so medyo hindi ako sure that time kung nakita ko po talaga kasi reflection lang sa salamin ko ang nakita kong figura. Medyo busy pa nga ako sa pagkikilay kasi noon at yung focus ko ay sa pagkikikay. So yung ginawa ko, mas nakiramdam ako. Tiningnan ko yung bintana sa pamamagitan ng salamin at nabigla ako kasi bumalik po yung anino at naglakad na naman papuntang bodega. As in dahan-dahan po ang paglalakad niya at para bang sinasadya niyang magbagal para mapansin ko. Bigla po akong tumayo at tumakbo ng pagkabilis-bilis papalabas ng aking kwarto. Diretso na ako sa isa pang dining area namin kasi may malaking bintana din doon nakita yung bodega. Gusto ko sanang hulihin at malakas yung loob ko kasi nandun din sina mama at papa sa dining ng oras na yon. Binuksan ko yung bintana at hinintay ko talaga kung may makikita akong taong papunta sa bodega pero wala akong nakita. Nagtanong na tuloy ako kay papa kung nandun ba yung katiwala namin sa bukid pero ang sabi niya ay wala daw at si Nene naman ay nasa kwarto na niya kanina pa. Nung nagtanong si papa kung bakit ko daw binuksan yung bintana, ang sagot ko, akala ko ay may dumaan sa harap ng kwarto ko pero wala namang tao. Simula po noon hindi ko na talaga hinahawi yung kurtina ko sa kwarto kapag gabi. Iniipit ko pa yung kurtina sa table ko para hindi liparin ng hangin ng electric fan at para hindi ko na rin muling makita yung mga mapaglarong anino sa labas ng bahay. Meron din po akong nakita paminsan na isa pang bata at isang parang anino sa second floor ng bahay namin. Nagka-sleep paralysis na rin po ako sa mismong kwarto ko. Ito po yung mga karanasan ko na nagbigay ng matinding hilakbot sa akin noong nakatira pa po kami sa ancestral house naming iyon. Yung iba po was very simple na paramdam lamang. Parati nga pong topic ng kwentuhan namin ng mga paramdam at karanasan namin sa bahay na ito at ang susunod ko naman pong isishare na karanasan ay galing naman po sa mga nadinig kong kwento mula sa mga kasamahan ko pa sa bahay. Sa next email ko na po ito ipapadala sa inyo. Ako po si Kat, tiga-Taguig at first time ko po na magbahagi ng sarili kong experience dito po sa inyong channel. Grade 6 noong ako po ay unang nakaranas ng ganito. Galing kami ng Antipolo at gabi na po kasi nung nakabiyahe kami pa uwi. Since sa mga magulang ko noon ay parehong night shift sa kanilang trabaho, niyaya na lamang ako ng pinsan ko na sa kanila na lamang matulog. May kalayuan po yung bahay namin at isa ito sa matatandang bahay doon sa kalsadang iyon na hindi ko na po babanggitin kung saan. Maayos naman po ang pagkakatulog namin. Ako nga po ang unang nagising sa kanila nung madaling araw. Konting description lamang po nung silid.
Sa harap po ng kama nila ay meron pong malaking bintana at may nakaharang pang malapad na kurtina. Nagulat na lamang ako doon, Sir Red, dahil ang dami ko pong nakitang mga anino na nanggagaling doon sa labas ng bintana. Kumbaga yung kanilang anino ay nagkakast doon sa mismong kurtina. As in halos magkakasunod na naglalakad at parang yung iba pang mga anino ay sa mga bata. Pero ang ipinagtataka ko, wala naman akong nadidinig na kahit na anong nag-uusap man lang o kaya naman mga yabag nila. Parang wala din pong katapusan yung mga aninong iyon sa paglalakad. Naramdaman ko na lamang na hindi ako makagalaw sa kinahihigaan ko at talagang tulalang tulala dahil nagulat. Ang halos nagawa ko na lamang ay ang magtalukbong ng kumot at hintayin na sumikat ng tuluyan ng araw. Halos sa mga pinsan ko nga din po ang nagsasabi na marami din daw talagang mga multo sa bahay nila. Sila din po ang nagpatotoo na minsan ay nakakakita pa daw po sila ng mga naglalakad na babaeng nakaputi at sa sala pa daw nila mismo. Pero parang normal na lamang daw po sa kanila ang mga pagpapakitang iyon. Ang susunod ko naman pong kwento ay nangyari sa bago na naming bahay. Sanay kasi ako na matulog nang nakaswitch on ang ilaw at bukas ang pinto. Pero hindi yung talagang sobrang nakabukas, kundi meron lamang pong awang ng kaunti. Kung tutuusin, matatakutin na talaga ako nung high school. Doon ko nga lang po sa edad na iyon naramdaman dahil nare-realize ko na ang mga tungkol sa mga supernatural o mga paranormal. Ginagawa ko lamang po ito kapag nasa sala pa yung mga magulang at kapatid ko kapag nanonood ng TV. Para at least malaman ko rin na naruroon pa sila at naririnig ko talaga. Nang nakatulog na ako, dito nga Sir Red ay may nagpakita po sa aking babaeng nakaputi. Nakatayo po siya sa labas ng pinto ng kwarto. Kitang-kita ko ang haba at itim ng kanyang buhok na halos matatakpan na ang buo niyang muka. Maihahalin tulad ko nga po ang kanyang itsura kay Sadako. Ganun exactly yung kanyang itsura. Yung mga kamay naman niya para bang nagsasayaw at nanghahalina pa sa akin para ako ay kumapit at sumama sa kanya. Nagising na lamang po ako nang nakaupo na sa kama at ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko na animoy tumakbo ng pagkalayo-layo. Yung bahay po kasi namin nung time na iyon ay nasa tabing kalsada pero napapaligiran kami ng mga halaman na inilipat ni Mama mula sa lumang bahay namin at may malaking puno na halos magtakip na sa poste ng kuryente, lalong-lalo na sa streetlight. Ang isa sa pinaka nakakakilabot na naranasan ko rin ay nung nagkaroon po ng party ang kuya ko kasama ang kanyang mga classmates at idinaos ito sa bahay. Nagkataon din na yung isang kaklase po ni kuya ay meron palang third eye. So nagkasiyahan pero napapansin ko na isa siya sa parang KJ at hindi talaga umiimik. Oo, umiinom, pangiti-ngiti, konting sigaw tapos biglang tatahimik na naman. So nawirduhan ako. Saka ko na lamang nalaman, Sir Red, na nagtataglay pala siya ng third eye at may nakikitang kakaiba kinabukasan nang magkwento daw ito kay kuya tungkol sa isang babaeng nakaitim at namumula ang mga mata. Nakita daw niya ito doon sa lumang poso namin. Ito yung napapaligiran na ngayon ng mga bougainvillea at yung malaking puno. Wala naman daw pong ibang ginawa yung black lady na iyon kundi ang tumitig sa kasiyahan. Sa likod naman daw ng bahay namin ay may nakita din siyang babae
na para nga daw pong naghehele ng sanggol. Kinilabutan kami sa naging kwento ng kuya ko dahil ito din yung same na nakita ng pinsan ko nung dalaga pa ito. Parehong-pareho sila ng kwento at sa tagal ng panahon doon lang namin na-realize na hindi pa pala umaalis at naroroon pa rin pala ang mga nilalang na iyon. Partida yun, Sir Red. Hindi rin ganun ka-close at sabihing magkakilala ng personal yung pinsan ko na nakakita ng una sa mga ligaw na espiritong ito sa bahay at yung barkada ng kuya ko na nakiparty ng minsan sa bahay. Sa ngayon po ay wala na ako sa bahay na iyon, pero kapag pumapasyal ako doon at inaabot ng gabi, hindi talaga ako tumitingin sa posohan na iyon kung saan nila nakita ang babaeng nakaitim. Marami pa po akong karanasan na nais i-share, pero abangan na lamang po sana ng inyong mga solid HTV positive listeners. Maraming salamat. More stories and more subscribers to come, Sir Red at Team Hilakbot.